maganda talaga kasi kapag nakikita nyo yung ini-install natin dito sa motor natin. So ayun, what's up mga ka-Phantom. So ngayong araw ipapakita ko na sa inyo ngayon yung bagong upgrade sa ating sniper, yung ating Forged Carbon. So nagpalagay tayo ng Forged Carbon. So bago natin tatalakayin yung ating pag-usapan ngayon mga ka-Phantom, sasabihin muna natin yung nangyari sa ating motor. Medyo matagal tayong hindi nakapag-video kasi sunod-sunod yung naging activity natin. Walan tayo ng time sa pag-edit ng ating video. So madaming mga nagko-comment ng mga subscriber natin, bakit daw wala ng video si Phantom. So ito, sasabihin ko yung nangyari. Simula nung na encounter natin yung pagkakasira nung ating water pump bearing. Meron kasi yung time na nililinisan ko siya. So pinaprepare ko siya para ipapa-sticker ko sana. Ito. So, habang nililinisan ko, in-start ko siya. Tapos may narinig akong parang sumisipol sa kanya. Yun na pala yung sign na kailangan nang mapalitan yung kanyang water pump bearing. Yun yung isang napansin ko din sa kanya. Every time na nagbibiyahe tayo, yung mismong coolant sa kanyang radiator bumababa dun sa kanyang reserve. Hindi ko napapansin na wala na palang laman yung ating radiator. Yun pala yung nagiging cause nya. Check nyo din mga ka-Phantom yung inyong mga sniper kung na-experience natin. Yung mga pagkakataon din kasing nag-overheat yung ating sniper pagka kulang yung coolant sa kanyang radiator. Kailangan nyo lang doon, i-observe nyo muna yung inyong motor, lagyan nyo ng coolant yung radiator. Pagka okay naman, nagpa-function yung fan, tapos check nyo yung mismong reserve kung bumababa yung mismong coolant, hindi niya maibalik sa mismong radiator. Yun kasi yung nagiging problema dito, napupuno yung mismong reserve ng aking sniper. Bali ganun yung nangyari sa sa motor natin na na-encounter natin yung ganung issue. Tunog na sumisipol. So nag-search tayo, madami tayong tinignan sa YouTube. O kaya sa mga kaibigan natin nagtanong din tayo. Pero isa lang yung sinasabi nila kasi yung isang nagiging cause daw nun is yung kanyang water pump bearing. Mapapalitan na daw. Bumili tayo ng set at nagpalit tayo ng impeller, yung water pump bearing, water pump seal, tapos yung gasket ng mismong water pump. Yun yung napalitan natin ngayon. So kung nakikita nyo yung video natin na kaka-upload lang, yung video natin na yun is February 22 pa yun. So ilang araw bago nating na-edit kasi nga sunod-sunod yung naging activity natin, hindi tayo nakapag-video. Pati itong motor natin hindi ko din nalinisan noon, kaya inuna ko muna siyang nilinisan bago tayo mag video ngayon. At ipapakita ko sa inyo itong pinalagay nating Forged Carbon sa kanyang fairings. Bago ko siyang pinalagyan ng Forged Carbon, ang una kong nilagay dito, nagpalagay tayo ng sticker na carbon. So pinagawa ko siya. Actually meron tayong dun video, kaso lang tinamad na akong mag-edit. So ikukwento ko na lang kasi hindi din naman natuloy yung yung sticker na yon. Actually nailagay natin siya pero hindi ko siya nagustuhan kasi yung mismong sticker kasi nagtutuklap sa part na to, sa may kanto dito. So naisip ko mas magandang ipa-hydro dip ko siya para permanent. So bali to is hindi na siya sticker, permanent na yan. At yung sticker na nailagay noon, maganda na sana yun, kaso nga lang hindi pantay yung pagkakalagay sa kanya, may kulang-kulang. Ayan, dito sa part na kasi to, sa kanto na to, mahirap siyang ilagay. So nag-decide tayo na magpa-hydro dip kasi baka balang araw yung pinalagay nating sticker matatanggal din. So dun mga ka-Phantom, na wrong move tayo dun. Hindi talaga maganda yung carbon sticker kapag ka glossy yung paglalagay nyo. Okay yung carbon sticker kapag ka ganitong matte, ganito. Pero kapag ka glossy kasi natutuklap siya. So hindi siya advisable na
lagyan. So depende sa inyo kung ano yung trip nyong ilagay, kasi ito talaga yung nagiging problema talaga dito sa ating motor. Kaya tayo nagpalagay ng ganito, kasi dito na part talagang ano, ito kasi yung nilalagyan natin ng gamit minsan, tapos dito din na ano, na lalagyan din to. So bumabakat kasi dito yung ano, yung mismong nagpapatungan natin. So laging ganun, bumabakat siya. Tapos kapag pinupunasan natin, nagiging black naman ulit siya. Kaso nga lang kapag katagalan, pumuputi yung ano, yung mismong fairings dito. Hindi ko na sana siya papalagyan ng forged carbon, kasi 'di ba yung balak natin mag-upgrade tayo ng gulong. Papalitan ko na yung gulong natin. So imbes sana na gulong yung papalitan natin, napunta dito sa pinagpa hydro dip natin dito. By the way, yung nagastos pala natin dito sa hydro dip, pakasama to, 2 lahat yan, yung ano niya, yung package niya. So yan, kung gusto nyo ding ano, gusto nyo ding magpa hydro dip, pwede kayong mag-comment dito sa video natin para pwede ko kayong i-refer dun sa pinagpagawaan natin. Mas maganda talaga kasi kapag nakikita nyo yung ini-install natin dito sa motor natin, para maging aware kayo. Yung ating hydro dip pala dito is full yan, hanggang dito, naka forged carbon ito sa loob. Tapos ito forged carbon din yan. Ito yung mismong heat guard. Ayan. Then ganito yung itsura nya. Ayan siya. Parang kapag malayo, parang naka-camouflage na black yung datingan niya. Guys, yung tignan dito sa black na kulay ni Phantom. Ayan. Bali yan na yung update sa ating motor. At yung ating gulong, hanggang ngayon hindi pa rin napapalitan. Nakikita nyo na lupud-pud na yung taas nya. Ayan o. Pero may mga maliliit pa naman na spike. Okay pa naman yan. Pero siguro sa next na sahod natin, ito naman yung pagtutuunan natin ng pansin, itong gulong natin, para mapalitan na natin. At hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy yung friendly gauge natin dun sa Raider 150 Fi. So yung ginawa niya naman na sa motor niya ngayon, naka big tire naman na siya. So siguro mas maganda yung ating paglalaro kapag ano, naka big tire din siya, para makita natin yung difference ng naka big tire na rider compare sa stock na sniper. So ayan, yan yung update sa ating motor mga ka-Phantom. Eto, nakapag video lang tayo kasi ngayon, kasi ito talaga yung ano, bala ko talagang mag video ngayong araw na to. Kasi yun nga, matagal na hindi tayo naka-upload, at hindi rin sunod-sunod yung pag-upload natin ng ating video. So, next na video natin siguro mga ka-Phantom, yun na yung tatry ko na siyang i-top speed itong motor natin. So yung ating odo dito, makikita natin nasa 22,000 na siya. Ayan, nasa 22,000 odo na siya. At kapag ganitong ano, ganitong odo na talaga, nasa 20,000 pataas, nasa 20,000 pataas, doon nyo na makikita yung mga nagiging problema nitong ating motor. Yan. So talagang napansin natin dito, pagdating sa kanyang bearing, sa kanyang makina, talagang madali talaga siyang masira. So hindi ko lang alam kung ganun lang talaga yung makina nito, talagang napapalitan yung mga ano, mga ibang bearing sa loob. Pero at least mga ka-Phantom, naagapan natin yung kanyang water pump bearing. Kasi kung hindi natin naagapan yon, at tumagal-tagal, baka yun na yung magiging sanhi ng pagmimix ng kanyang coolant. So yan, malaking pagkakamali yung nagawa natin dito sa ating motor dahil dito, ang laki ng nagastos natin dito sa kanyang hydro dip na carbon. So ang ginawa ko sana nung una, nagpagulong sana muna tayo at hindi muna sana natin pinansin ito.
Pero sa ngayon naman, maganda rin naman yung naging resulta kasi ito, naging mas pogi pa. Tsaka madaming kapag pinapark natin ito, madaming nagtatanong kung saan daw tayo nagpagawa ng ganito. Oh, nagagandahan sila sa nailagay natin. So ayun mga ka-Phantom, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.